Pang Hilonggo. Konstitusyon natin, nagbibigay siya ng kapangyarihan sa bawat mamamayang Pilipino na maghain ng impeachment complaint. Napakaswerte natin na mayroon tayong ganitong kapangyarihan na kung gusto natin baguhin yung sitwasyon natin, pwede natin itong gawin. Pero siguro yung nakakalungkot po, yung nagiging excuse ng mga kongresista natin ay na bahala na yung mamamayan, sila na yung gagawa. Parang kami yung sumasagot parati sa mga dapat gawin ng kongreso eh. Inisip ko nga itong si Carl halimbawa, hindi pa nga siya pwedeng tumakbo bilang kongresista, pero mas matapang pa siya sa mga nagpapasindak sa mga pwersa ng kadiliman. So siguro po ang gusto ko na lang pong sabihin sa ngalan ng lahat ng mga complainants, sa kongreso natin, sa ating mga kinatawan, ilang session days ang lumipas, 10 session days ang nakasabi na dapat masama sa order of business ang mga impeachment complaint. Kumilos na kayo, ginawa na namin yung trabaho namin, tinupad na namin yung tungkulin namin, kayo naman. Salamat po. Si Eugene Gonzalez ng Magdalo. 21 years ago, ginising namin kayo nung gabi yun. Dati ako sundalo, ginising namin kayo. Nandito na naman kami, ginigising na naman namin kayo. Okay lang ba yun? Pasensya na po kayo kasi kailangan na nating kumilos. Tama yung sinasabi ng mga kaparian, hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung walang katarungan. Walang katarungan kung walang pananagutan. Kaya tayo walang kapayapaan dahil walang paghihilo. Walang nananagot sa mga kasalanan ng mga nakalipas. Kaya kailangan may managot. Kailangan may ihabla. Tayo, kami dito mga nagre-reklamo, hindi kami mga witnesses, hindi kami mga testigo. Tayo'y mga ninakawan. Tayo'y mga biktima. Tayo'y mga namatayan. Sabi nga, meron biktima ng EJK nandito. Sabi niya, sa bawat pisong winawaldas nila ay pisong tinatanggal sa pagkain ng kamag-anak nyo, ninyo, sa sweldo ninyo, sa gagastusin nyo. Yan ang hinihingi natin. Pananagutan nila. Yan ang kailangan natin para magkaroon ng paghihilo, para magkaroon ng kapayapaan, katarungan. Yan ang hinihingi natin. Yan ang hinihingi namin noon, yan ang hinihingi natin ngayon. Kaya tayo nandito para ipaglaban kayo. Kaming lahat nagre-reklamo para sa inyo. Samahan nyo kami. Huwag tayong bibitaw. Maraming Wala. Paano niyo po sasagutin yung gano'n kapag sabihin kayo na ay kayo naman padre, ginagamit niyo ba itong reliyon para sa inyong political agenda? Wala. Sige. Ang mga iglesia, may karapatan naman sila magpahayag ng kanilang stand sa lahat ng issue. Sa amin, kahit kami mga Katoliko, may mga doktrina din kami, may social teaching din kami, pinapahiwatig namin sa aming mga kasama. Pero in the end, binibigyan namin ng kalayaan. Kalayaan ng aming faithful na magdesisyon at sumama. Sa Payatas po ako, kahapon nag-meeting kami ng mga scavengers, ng mga waste pickers doon, piling ng basura. Mga 80 sila na dumalo sa pagpupulong. Sinabi namin ang issue, and in the end, sabi ko, ang gusto sumama, mag-perma dyan. So, wala akong mapapangako na snack lang at transportation ang libre. So, sumama almost like 60% of them sa which is actually yun ang porsyento halos din ngayon sa mga survey. Ang majority ng Pilipino gusto ng impeachment, gusto ng quadco, gusto ng katotohanan. So, we religious leaders would need to make a stand, pero bigyan natin din ng kalayaan. Hindi nagbabago yung mga kaibigan natin, treatment natin sa isa't isa, kahit iba ang desisyon nila. Yes, sa amin.
madami dito nakakilala na ang aking pagtindig dito ay sa ngalan din ng humigit kumulang 326 na biniktima at pinatay ni Duterte sa loob ng 2016 hanggang 2022. Isang tabi natin, sandali, yung usapin na pagpatay dahil sabihin naman si Sara hindi pumatay. Pero paano na yung usapin ng pagnanakaw? Hindi ba pagpatay yun ng tiwala o katiwalaan? Paano na yung pagluklok ng mamamayan sa kanya, sa mabumoto sa kanya, di ba pagpatay din ng tiwala yon? Ang tiwala at accountability ay tinuturo sa mga Katolikong eskwelahan as young as grade 2, as young as pagkapit ang pera, dapat tinuturuan na kung paano maging accountable sa piso, sa 100, sa 1,000 ang bawat bata. Hindi kapag dumating ng high school. Ito ang itinuturo sa eskwelahan ng mga Katoliko. Batikusin kami kung bakit meron kami ganito. Welcome po sila. Malaya at yan ang demokratikong proseso. Pero sa Katolikong pagtuturo, ito po ang sinasabi ng Santo Papa. The best way to give witness to one's Catholic faith is in the political arena. At babatikos kami sa mga taong naging tiwali sa kanilang tungkulin. Pinagkatiwalaan sila, dapat panagutin din sila. Salamat po. Sumbong kita sa boss mo. Sorry, hindi ko pa alam yung detalye ng January 31. My apologies on that. Perhaps someone else could discuss. Pero siguro, isa lang, mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan kasi INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Again, actually sila ang nag-react sa amin. Na-file yung impeachment complaints una bago sila nag-rally. Actually, reaction nila sa impeachment yung rally nila para pagtanggol si Sara Duterte. Kami naman sasabi na dapat panagutin si Sara Duterte. Yun po yung isang point. Nakalimutan ko ang point. Nagdagdagan ko lang yun. Ang malinaw sa amin ay yung posisyon na dinala yung rally na yun, which begs it that I think the crowd estimate, and we know how accurate it was, the crowd estimate was between 1.5 to 1.8, which yung nasa, sa Saluneta. Now, sinasabi nila na yung religious sect na yan, ang total membership nila is 2.8 million. And now, there was really a massive crowd. 1.5 to 1.8 is a massive crowd. Ganuman kadami yung mga nag-participate sa rally na yun. Out of the 2.8 million members of that religious sect, ay ang malinaw ay minority sila. Minority ang numero nila compared sa the rest of the Filipinos. And then minority rin yung posisyon na dinadala nila. Kasi hindi yon yung lumalabas dun sa recent survey. Alam naman natin kung ano ang lumabas sa survey na yon. Naniniwala kami na yung resulta ng survey na yon ay ng tunay na nag-re-reflect, nagpapakita ng tunay na pulso ng bayan. So, nagtutugma-tugma. Kaya mas lalong lumakas ang loob ng the three groups of complainants na magkasama-sama kami ngayon. Dito, sila, dito. Para ipakita tama yung result ng survey. Hindi yung pinakita ng religious sect composed of 2.8 million. Isa pa ho, iniiwasan muna sana namin ito. At least I'm talking in behalf of the first group of complainants na denial yung complaint was last December 2. Now, naintindihan namin na before the Christmas break, wala nang magiging action yung House of Representatives dahil ang sabi nila, ang in-announce nila is that gusto muna nilang mag-concentrate
sa budget. So lumipas na yun, na-approve na yung budget. Kahit ang daming mga mali o mga kakulangan at hindi tama dun sa mga inano nilang budget. Lumipas na, na-approve na. We were expecting, because this is already Thursday, this is already January 16, we were expecting na nung Lunes, January 13, which was the resumption of the congressional session, ay tatalakayin na nila, aaksyonan na nila, gagawin na nila yung kanilang mandato o duty, constitutional duty, na dapat i-refer na, ilagay na sa order of business. Yun po ang naging expectation. But since hindi nangyari, syempre, minarapat ng mga complainants belonging to the three groups, kami na mismo ang mag-aksyon. Tawagan natin sila. Ano natin sila. We have to urge them, we have to really make them realize that na this is another betrayal of trust kung hindi nila aaksyonan itong mga complaints na ito. So yun po ang background kung bakit nagpasya na yung tatlong grupo. Na ilabas na natin, sabihin na natin sa mga taong bayan, dahil anyway, majority nga is for impeachment. Ito na. Kaya samahan niyo po ang mga complainants dito sa laban na ito. Maraming salamat. May impeach before elections, may impeach before the end of the 19th Congress, pero yung trial sa Senado will happen after the elections and during the 20th Congress. Bilang abogada, sa tingin ko po, ay that is a very open question. And that is a question that will most certainly reach the Supreme Court. Now, lalo pang makakadelay kung may ganon, mga legal, constitutional issue, at hindi pa makakasiguro kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court. Because this is an open question. It's now a question of whether yung nangyari, yung naumpisahan ng isang kongreso na iba na merong mga, representatives from both the House of Representatives and the Senate. And then sa next Congress, you can never tell, siyempre meron na rin dyan mga bagong mukha. Meron din mga dati, meron din mga bagong mukha, the newly elected ones. Now, it's now a question of representation. That is, would there be a proper representation if a step or a process that was started in a previous Congress would be continued in the next new Congress? So that is an open question. Pero kami po, kasi, yung mga complainants is that gusto namin kung talagang magkakaroon ng legal issue, ang magiging posisyon is that ito kasi, this is not really the core mandate of Congress. The core mandate is the lawmaking. We're not talking here about the core mandate of Congress. This is a special mandate of Congress. Impeachment, accountability. So, pwede ba yun, yung principle na yun na hindi na pwede? Kaya kapag lawmaking, yung mga final mong dating mga bills, kung nanalo ka ulit in the next Congress, you have to refile it. You are back to square one. Now, ito, ganun din ba ang rule? Open na naman yan. Kaya, since ayaw namin na itong issue na to ay lalo pang ma-delay dahil hindi nila tatapusin before the end of this Congress, kaya kami ay kinakalampag na namin sila. Every day that you are sitting on this impeachment complaints, ay nandyan nadadagdagan yung kawalan ng tiwala ng karamihan ng mga Pilipino because it's supposed to be your duty. Meron ba bang time? Meron ba bang oras? Ay, nasa kanila na yun eh. Magkaka-oras kung gugustuhin nila. Kaya, kinakalampag namin sila. Kasi kung ganon magiging process na impeachment muna ngayon, and then impeachment, and then trial after the next Congress, ay lalo pang madidelay yan. And more importantly, we have the momentum fresh pa
sa kamalayan ng karamihan.